Masayang araw mga ka-PL. Aba, ito pala ang rason mga kababayan. Bakit ayaw po nilang ilabas ang sikat na sikat at pinagkakaguluhang Cabral Files? Parang wala silang interes sa Cabral Files. Lalong-lalo na po itong si Senator Tuta Soto, mga kababayan, na ang sabi niya, listahan lang naman yan. Basura lang yan. O, kita nyo na. Basura po para kay Senator Tuta Soto itong Cabral Files, samantalang yung mga magnanakaw na sangkot at nasa listahan ng Cabral Files ay natatakot na. Pero para kay Senator Tuta Soto, basura lang daw ito, listahan lang daw ito, isang ordinaryong papel lang daw ito, ganyan niya kung ipagtanggol ang mga kawatan sa kaban ng bayan, mga kababayan. O panoorin po natin itong interview kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, na itanong po sa kanya kung sino-sino ang nasa listahan nitong Cabral Files, at agad naman pong sinagot ni Congressman Leandro, mga kababayan, ang napakagandang katanungan na ito nga ang naging rason bakit ayaw nilang ilabas itong Cabral Files. Okay, pero bago po natin simulan itong video ito, panoorin mga kababayan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po itong ating video para malaman po ng ating mga kababayan na ganito ang Administrasyong Marcos meron ng hawak na tamang dokumento makapagtuturo kung sino man ang sangkot sa mga anomalyang proyekto at korupsyon sa ating bansa, pero binabaliwala ho. Kasi sigurado yung amo nila tatamaan talaga. O eto na, panoorin na po natin. Wala bang Duterte dyan sa mga in-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Quimero Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Ayun, maliwanag mga kababayan. Kaya hindi po sila interesado sa Cabral Files na yan, samantalang tayo, nakararaming Pilipino ay gustong-gusto ng isa-publiko itong Cabral Files. Pero sila ayaw kasi po walang Duterte sa listahan. Pero pag may Duterte po na nasa listahan at mayroong napakalaking insertion, siguradong magmamadali ho silang ilabas ang mga listahan o ang Cabral Files, mga kababayan. Kasi ang mangyayari, lahat ng mga anomalya ngayon sa flood control ay maaari ho nilang isisi sa mga Duterte. Sabi sa mga Duterte lang yan. Hindi naman totoong mayroong insertion si Congressman Ganire, Congressman Tamba, Congressman Sandro, Congressman Saldico. Kundi Duterte lang. Talagang maswerte lang talaga at matino talaga mamuno ang mga Duterte, mga kababayan. Maswerte, bakit? Kasi wala po sila sa listahan. Wala sila sa listahan dahil hindi po sila naghahangad ng insertion. Maliwanag. Yun lang po ang napakasimpleng dahilan nila. Kaya ito si Ping Lacson, basura lang yan, sabi niya. Tapos sabi naman ng kanyang kaututan dila. Si Pinky, si Pinky hindi daw kasama si Martin Romualdez sa anomalya sa flood control. Ulitin ko yung sinabi ni Soto na basura lang daw yung dokumento o Cabral Files na yan, mga kababayan. Sa madaling salita, sa pagkakaintindi ho nating lahat, karapatan po natin na ihayag po ang ating saloobin, mga kababayan, pagtatakip lang ito sa kung sino talaga ang nasa listahan ng Cabral Files na yan na hindi magtatagal, lalabas at sasambulat din po yan sa atin, mga kababayan. Sana maglakas loob itong, matatawag pa yata ng ating mga kababayan na inutil itong Senate Blue Ribbon Committee kung hindi po nila ilalabas itong Cabral Files na ito at hindi nila papaniwalaan. Sayang lang po ang effort ni Congressman Leviste at ng kung sino pang nakikipaglaban dito sa maanumalyang flood control project at insertion na maliwanag ng korupsyon, mga kababayan. Yan po ang dahilan nila. Kasi walang Duterte. Ganun lang kasimple. O ito pa isa. Pag-uusapan natin, mga kababayan. Di bagay, nasabi ko sa inyo, meron pong tumawag sa akin na di umano'y magkakaroon ng cabinet shake-up o revamp, mga kababayan, pero mariin po itong itinanggi ni ES Ralph Recto kanina, mga kababayan, dahil nga itinanggi na ni Recto
nakita siguro ng ating isang kaibigan na isa pang butike, dalawa yan eh. Teka, dininay ni Recto na magkakaroon ng revamp. Bakit ba nila kinakailangan pang i-deny? Wala namang masama sa cabinet revamp na yan. Kung hindi naman maaalis itong kanilang mga alagad na tuta ng mga gabinete ng Administrasyong Marcos, ikinakahiya nila, itinatago pa nila. Totoo naman. Kanina, meron pong nagbigay sa akin nitong mga detalye o impormasyong ito, mga kababayan, tungkol nga dito sa cabinet shake-up. Legit po ito. Basahin ko muna yung sinabi po ni Ralph Recto. Ito sabi niya, Recto on cabinet revamp. Ayan na. Executive Secretary Ralph Recto on Monday dismiss. Ayan na. Reports of an alleged revamp among cabinet members of the Marcos administration. Wala bang alam itong mamang ito? O alam niya, pero kinakailangan niya lang i-deny muna. Kasi hindi pa sila sigurado kung sino-sino itong mga gabinete ni Marcos ang maaalis, ang magre-resign, o malilipat sa ibang departamento o ahensya. Ito pa. The present, there is no impending cabinet shake-up. Wala daw. Speculations about looming revamp does not serve any constructive purpose for the government or the Filipino people, Recto said on a statement. Okay, ito pa. Recto stressed that all appointees serve at the pleasure of the President and that their performance is subject to constant review by the Office of the President. Everyone should remain focused on their jobs for the good of our Filipino, of our people pala yan, sorry. Recto said. Yan ang sabi ni Recto. So, mariin niyang itinanggi, sinasabi niya walang katotohanan, itong mga aligasyon na magkakaroon ng cabinet revamp o shake-up, mga kababayan. Pero ito na po, ang ibinigay po sa akin kanina. Yari sila dito, mga kababayan. So, supalpalin lang natin itong mga sinabi ni Ralph Recto. Okay? Cabinet shake-up. Ayan, ito pa ho yung message sa akin, mga kababayan. Ito, wala akong binago, hindi ko po ito inedit. Kinopya ko mula sa kanya, isinend ko po sa isa kong Facebook account. Ayan, doon ako nagsisend ng mga files para magamit ko sa ganitong mga talakayan o sa ating huntahan. Ayan, maliwanag, nakikita niyo naman po, mga kababayan. Ang magiging DPWH Secretary, hindi na po si Dizon. Tatanggalin po si Dizon sa DPWH. Ang papalit po sa kanya, ito nang si Secretary Ping Aliling. O hindi po ito si hindi po ito si Ping Lacson, mga kababayan, hindi ho. Iba ho ito, ibang Ping po ito. Secretary Ping Aliling. Ito na di umano ang magiging DPWH Secretary. Ayan, sa DOTR naman po, doon ilalagay si Secretary Vince Dizon. Nakita niyo naman siguro. Bakit kaya ganon? Ano ang pagkukulang o kapalpakan na nagawa nitong si Secretary Dizon sa DPWH? Bakit siya itatapon sa DOTR? Okay? Sa ngayon, wala pa tayong alam. Mag-antabay na lang po tayo. Sa DBM naman po, mga kababayan, itong si Congressman Micaela Swansing. Yan, bagong-bago ito. Tandaan nyo po ito. I-screenshot nyo po yan, mga kababayan, na kapag ka nagkatotoo na masasabi niyo, tama nga, sakto nga yung sinabi ni PL. O maaaring merong kapirasong pagbabago dyan sa mga listahan na yan, pero maaari din naman po, karamihan o iilan ay magkakatotoo. Tulad ng lagi kong sinasabi, hindi po tayo perfecto. Pero meron pong nagbibigay sa atin ng mga tamang impormasyon na makatotohanan talaga. Kaya maaari po itong mangyari. Ayan. Sa DOH naman, si Dr. Nelson Rigor. Ayan. DICT, Yusek David Almirol. Ayan. At sa DepEd naman, itong si TESDA, the Director General Kiko Benetes. Mga kababayan, hindi na si Angara. Di po ba si Angara yon sa DepEd? Wala na. Yan po ang mga mangyayaring cabinet shake-up, mga kababayan. Si Angara hindi inilagay kung saan siya ililipat. Maaring magre-resign na ito, mga kababayan. Abang-abangan na lang po natin. Kung tugma po itong ibinigay po sa aking impormasyon, mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka, bakit nila pinasisinungalingan at pilit nilang sinasabing walang mangyayaring cabinet shake-up? Bibigyan ko po kayo ng isang patunay, mga kababayan, na lihitimo po itong ating mga impormasyon na mga natatanggap. Tulad na lamang po nitong dalawang litratong ibibigay ko po sa inyo, mga kababayan. Ayan. Ayan, mga kababayan, litrato ho yan ng mga offices ng mga nasa Administrasyong Marcos. Office of the Chairman, LBP Board of Directors. Di ba? Frederick D. Go, Secretary Department of Finance, Chairman of the Board, mga kababayan, di ba? Ayan na. Ito pa isa, Office of the Board of Directors, Department of Agrarian Reform. Ayan. Ayan ang mga pangalan, mga kababayan, nakikita niyo naman siguro ninyo, no?
Itong isa, linawin natin to. Ito. Office of the Board of Directors, Department of Labor and Employment. Ang tao naman dito si Secretary Benvenido Lagesma, mga kababayan. Litrato po yan, ibinigay niya sa akin. Patunay na lihitin mo talaga yung mga listahang ibinigay niya sa akin na magkakaroon nga ng cabinet revamp. Okay, isa pang balita, dito naman tayo mga kababayan sa fake news ni Auntie Claire. Talagang magaling mag-fake news itong si Auntie Claire. Si Auntie Claire kasi mga kababayan, meron po kasing litratong kumakalat. Itong si Attorney Harry Roque at itong isang babae, mga kababayan, na daughter di umano ito ni GMA o Gloria Macapagal Arroyo. Tama ba, mga kababayan? At sinasabi nitong si Auntie Claire na lumapit daw si Harry Roque dito sa babaeng ito para humingi ng tulong, mga kababayan, sa kanyang asylum sa Australia. Alamin po natin kung gaano katotoo ito. Unahin po natin basahin itong balita mula po sa bilyonaryo na ito di umano ang mga sinasabi ni Castro. Malacanang Press Officer Claire Castro warned. Nag-warning siya. Philippine Ambassador to Australia and Slovakia, Loli Arroyo Bernals against helping lawyer Harry Roque following the circulation of photos showing the ambassador in the company of the wanted lawyer. Ayan, magkasama daw si Harry Roque at saka itong si Luli. Ayan, si Luli Arroyo Bernas. Ayan anak di umano ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Claire Castro warns GMA's daughter against helping fugitive Harry Roque. Ayan, tumutulong daw umano itong si Luli Arroyo Bernas kay Harry Roque para mabigyan ng asylum si Roque sa Slovakia. Totoo ba? Totoo ba itong ipinapakalat ni Auntie Claire, mga kababayan? Hindi ba siya gumagawa na ng fake news? Alamin po natin mismo kay Atty. Harry Roque. Ito ang sabi niya. Dear Auntie Claire, ayan. This was 15 kilos and 3 years ago. Kita nyo na. 3 taon na di umano ito nakalipas. Give me some credit for losing so much weight since I left the Philippines. Si Bale, papix ako kay Ambasun para makita yung then and now. Yan ang gusto mangyari na Harry Roque. Magpapipicture siya uli para maipakita niya yung itong picture na nakita niyo na yan at kasalukuyan kung makakapagpapicture na siya. So, 3 taon na po itong nakalipas, mga kababayan, pero pinalalabas po ni Auntie Claire na bago lamang di umano ito. Halata naman na matagal na Kita niyo naman yung litrato, mga kababayan. Napakabilog pa po ng mukha dyan ni Atty. Harry Roque. Ito ho yung itsura niya noong mga panahon na narito pa siya sa Pilipinas. Matagal na po ito, halatang halata sa itsura. Si Atty. Harry Roque ngayon, umimpis na po yung mukha niya Hindi na po ganito kataba. Kita napakabilog pa ng mukha ni Atty. Harry Roque dito. Pero ngayon sa mga video niya ngayon, makikita natin ang payat niya na. So nagsisinungaling po, maliwanag na fake news itong si Auntie Claire, mga kababayan. Tandaan po natin to, fake news si Auntie Claire. Matagal namang fake news ng babae na magtataka pa ba tayo? Na hindi, magsasabi ng katotohanan tong tuta ni Marcos na ito. Siyempre, para sa kanya, meron lang siyang maitalak, bahala na kayo dyan. Maniwala kayo o hindi. Hindi po ito totoo. Walang katotohanan na lumapit si Atty. Harry Roque dito kay Luli para magpatulong sa kanyang asylum o sa pag-a-apply ng asylum sa Australia. Walang ganun. Hindi totoo. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol pa rin po ito kay Auntie Claring. Natakot. Marunong din pala matakot itong aling ito. Dahil sa takot niya, mga kababayan, nagpa-blatter. Ito, panoorin po natin yung video. Ito ho yung sinabi ni Auntie Claire. Ito na po. Ngayon, actually, pinaparecord ko lang po, pinare-report ko lang po, yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paginawad regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. At kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao sila pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post ko? At the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung nararamdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Natakot ang babaeng palengkera sa isang simpleng
expression lang yan. Hindi naman siseryosohin din siguro ni, ni Trixie Cruz at saka ni Ado, paglinawan, mga kababayan, no? Parang ano lang yan parang, pag nakita kita, parang gano'n lang ba? Pag nakita kita, appendix lang ang walang latay. Parang gano'n lang yon, biro lang yon. Shadow ka naman, Auntie Claire, duwag ka pala Natatakot ka, amo mo presidente. Sa isang simpleng post lang, natakot ka na. Parang ito lang yan. Pag itong mama na ito, makatikim sa akin to, mata lang ang walang latay, parang gano'n lang yun. Biro lang yun, ika nga, o pang-aasar, gano'n. Pero pagkakaintindi ni Auntie Claire, mga kababayan, death threat na daw. Aba, gano'n talaga. Pag makitid ang utak, hindi nakakapagtaka kung makitid ba talaga utak itong taong ito. Kasi dati niyang kinakalaban na presidente, dati niyang binabanatan, ngayon, nariyan na siya. Ipinagtatanggol niya na. O ganyan po, kakitid ang utak niya ni Auntie Claire. Yung pabiro na post ni Ado at saka ni Trexie, na appendix lang ang walang latay, sa kanya, seryoso na, death threat pa kung maituturing. Tangaan po na. Ay, naku, Auntie Claire. O, ito pa. Di ba kanina, napag-usapan na po natin si Auntie Claire at saka si Atty. Harry Roque, mga kababayan. O, ito na po, kay Atty. Harry Roque pa rin. Tungkol po ito sa kanyang pasaporte, mga kababayan. Aba, pinauuwi na di umano si Atty. Harry Roque kasi kansilado na di umano, mga kababayan, ang kanyang pasaporte. Pero, kay Saldico, wala. Yung kawatan na kumanta, na nagnakaw din si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos at si Sandro Marcos, hindi pa pinapakansila ang pasaporte. Pero etong attorney, palibhasa, galit ito sa administrasyong Marcos, ang bilis maipakansila ang kanyang pasaporte, mga kababayan, at pinapauwi na pati. O eto, pinapauwi na si Roque, question mark. Malapit nang pauwiin ng bansa ang dating presidential spokesperson at Harry Roque matapos makansila ang pasaporte nito ayon kay Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla. Naku po, si John Vic pala may sabi. Totoo kaya, hindi kaya fake news to, hindi kaya pananakot lang. Hayaan natin si Atty. Harry Roque mamaya sa kanyang live. Abangan natin ang magsasabi ng katotohanan kung totoo ba nakansila na ang kanyang pasaporte. Basahin pa rin po natin. Nahaharap si Roque sa ilang reklamo kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa illegal na Philippine offshore gaming operators. Paano yung mga nasangkot sa Flood Control Project, Marcos, John Vic Remulla, Claire Castro, at mga bangag administration? Paano yung mga sangkot sa corruption? Di ba pwedeng unahin muna natin sila? Total si Harry Roque, napakadali naman itong sukulin o hulihin kasi nasa ibang bansa, mag-request lang kayo ng red notice sa Interpol, o kung pagbibigyan kayo, mahuhuli nyo na ito. Bakit di po ninyo unahin yung mga sangkot sa Flood Control Project? Bakit si Atty. Harry Roque? Bakit naipakansila nyo kaagad yung pasaporte ni Roque, pero sa Saldico hindi nyo pa naipapakansila? Ganun na rin kay Martin Romualdez. Si Bunuan, hindi nyo pa naipapakansila yung kanyang pasaporte. Kinakailangan din si Bunuan sa investigasyon, sa darating na nitong pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Napakabilis nila gumilos pagka kalaban ho nila Kita nyo nga, pati yung mga nagpapakalat na di umano'y na mahinga na, una ospital si Boying Remulla, pinaiimbestigahan na nga nila buti na lang tayo dito hindi natin pinagdiinan na totoong na ospital si Boying, kundi nagbabasa lang tayo ng mga kumakalat sa social media. Di po ba? Eto pa. Kinansila ng korte ang pasaporte ni Roque noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayan, canceled na ang passport ni Harry Roque. So it's only a matter of time na pabalikin na siya rito. Sabi po ni John Vic Remulla. Kung mapapabalik ninyo, paano nyo gagawin? Magre-request kayo ng red notice sa Interpol. Para ang Interpol na lang ang huhuli sa kanya, pero si Saldico, hindi nyo kayang gawin yan. Si Saldico nananatiling nasa laya. Si Saldico, hindi pa kasilado ang kanyang pasaporte. Kay Saldico, hindi nyo kayang gawin. Masyadong halata. Na natatakot kayong makauwi si Saldico sa bansa at iimbestigahan ninyo, madadawit kayong lahat. Yan ba dahilan? Bakit ayaw nyo pabalikin si Saldico sa bansa? Oras na humarap sa pagdinig o sa investigasyon. Maraming ikakanta si Saldico, kaya wag na nating pauwiin. Tayo rin ang mayayari. Tayo ang masasagasaan. Si Harry Roque na lang. Kasi lang, wala namang ikakanta si Harry Roque di ba? Maingay si Harry Roque. So anong gagawin nila? Dahil maingay si Harry Roque. Digipitin nila. Hulihin nila, mga kababayan. Di ba? Ganyan maglaro ang administrasyong Marcos. Pagka alam nilang masasagasaan sila, tatamaan sila, wala silang pakialam. Tulad ng Cabral Files. Wala silang interest na ipakita sa publiko gawan ng investigasyon. Kasi ang mga nakalista doon sa Cabral Files ayon kay Congressman Leandro, mga kababayan, karamihan sila at walang Duterte. So, hindi po yung mga kawatan ng mga kakampi nila ang target nila kundi ang mga Duterte. Walang Duterte,
wala silang interes. Para sa kanila, basura. O, di ba? Saldico, masasagasaan sila, oras na kumanta. Hindi nila pinauuwi, hindi pinakakansila ang pasaporte. So, pangtakip butas dito kay Saldico, si Atty. Harry Roque ang pauuwi nila at kinansila pa ang pasaporte. Bangag talaga. Sila, mga kababayan. Di po ba? Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.